should look upon him, nor appearance that we should be attracted to him. He was despised and forsaken of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and like one from whom men hide their face. He was despised, and we did not esteem him. Surely our griefs he himself bore, and our sorrows he carried. Yet we ourselves esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted. Was despised and forsaken of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and like one from whom men hide their face. He was despised, and we did not esteem him. But he was pierced through for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The chastening for our well-being fell upon him, and by his scourging we are healed. Was despised and forsaken of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and like one from whom men hide their face. He was despised, and we did not. 'Cause he was despised and forsaken of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and like one from whom men hide their face. He was despised, and we did not esteem him. But he was pierced through for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The chastening for our well-being fell upon him, and by his scourging we are healed. He was despised and forsaken of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and like one from whom men hide their face. He was despised, and we did not esteem him.
pag-ibig, sa habang niya at awa ay kanyang sinagip. Kaluluwang lupaypay na hiningay napapatid. Magmula nang tayo ay kanyang hirangin, banal na pagtawag ng Diyos sa atin, ang aral ni Kristo ng ating tangkapin. Kumalag ng kapos sa pagkahilahin. Tayo nooy nakukulong sa piitang laong sahala. Espiritu, kaluluwa'y di matanaw, ang pag-asa. Kaluluwang nahandusay sa sipin ng kabiguan, ang dahil ay nadaig ng mga pitang sanlibutan. Hinagupit na ng alon, luwalhating may hangganan, diway himbing sa ligayang ang umaga'y di daratan. Tayo nooy nakukulong sa piitang laong sahala. Espiritu, kaluluwa'y di matanaw, ang pag-asa. Ang hinaing ng damdamin, bigati at mga dusa, pagkabag ng kalooban, kaulayaw sa tuwina. Tayo nooy nakukulong sa piitang laong sahala. Espiritu't kaluluwa'y di matanaw, di matanaw, ang pag-asa, ang pag-asa, ang pag-asa. Hello, hello. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid na kasama natin ngayon sa ating gawaing pakikipagkatipon. Ang lahat po ay inaanyayahang magsitindig upang maging kaisa sa pag-aalay ng isang panalangin.
Atin pong damhin ang presensya ng ating Panginoon. Manalangin tayo mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, matapos po na minsan pa yung pinalipas ang isang linggong araw ng iyong mga panahon, na palagian mong pinupuspos ng lahat ng iyong mga dakilang pagpapala. Kami po naman na iyong mga hamak na alipin ay muling napipisan, nagkakasama-sama sa kani-kaniyang mga dakong kinaroroonan upang amin pong alalahanin at ganapin ang isang mahalagang tagpo ng buhay na lagi mong hinahanap na isagawa ng iyong mga tunay na mananamba. Ang araw ng aming pananambahan at pakikipagkatipon sa aming mga kapatid. Ang banal, layunin ng aming gawain na aming pong iparating sa iyong kaitaasan ang aming mga taos sa pusong mga pasasalamat. Alang-alang po, Ama, sa lahat ng napakaraming mga kadahilan ng minsan pa'y iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pananatili ng aming mga hiram na buhay, na hanggang sa paglipas ng isang linggong panahon, hanggang sa mga panahong ito, ay taglay pa rin ng bawat isa sa amin. Salamat po sa mga kasiglahan at mabuting antas ng mga kalagayan na lagi mong iniaagapay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa lahat ng mga butil ng iyong mga pagpapala na dumarating sa araw-araw, at patuloy nitong natutustusan ang lahat ng aming mga pangailangan, hindi lamang sa aming mga kalagayang pangmaterial, kundi lalong higit ay sa mga bagay na may kinalaman sa patuloy naming pag-iingat ng aming mga pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagkakataon ng aming buhay, na lagi mo kaming inililigtas o inilalayo sa lahat ng uri ng mga kapahamakan sa araw-araw na sapat na makalilikha ng mga kapinsalaan o biglaang kamatayan sa amin. Subalit hindi mo ginanap, Panginoon, ang mga ganitong bagay, bagkus kami ay palagian mong inilalayo sa lahat ng mga bagay na ito. Kaya naman hanggang sa ngayon ay taglay namin ng mga kapayapaan at mabuting antas na mga kalagayan. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga pagpapatawad sa lahat ng aming mga pagkakasala sa buhay. Sa araw-araw na aming dinadaanan ay batid mo po, Panginoon, at iyong tunay na nakikita kung paano kami nakikipagpunyagi sa mga kamalian at mga kasama ang nakapaligid sa aming pamumuhay. Sinisika po namin mas maraming bagay na matuwid at magaganda, mabubuti ang aming isinasakatuparan kaysa sa mga pagkakataon ng mga buhay na kami po ay nagkakamali at nagkakasala pa rin. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. Sa panahong kami nagkukulang bunga ng aming mga karupukan, kami po ay iyong lagi sanang patatawarin sa aming mga pagkakamali. Lagi mo po kaming lilingapin ng iyong dakilang pag-ibig, ng iyong mapagpalang kamay, upang maalis sa aming mga marupok na kalagayan ng lahat ng aming mga pagkakasala. Patuloy mong ipatawad sa aming Panginoon ang anumang bahagi ng aming mga pagkukulang, upang maging sapat din namang dahilan ito upang kami makapagpatawad din sa aming mga kapwa at magkaroon ng pag-ibig at pagkakaisa sa mga dakong iyo pong tinitingnan. Pagpalain mo po kaming lahat ngayon na nagkakasama-sama, kapiling ang iba naming mga kapatid sa iba't ibang mga bansa, sa mga lokal na kanilang kinaroroonan, sa mga sangbahayan na kanilang kinalalagyan. Pagpalain mo po kaming lahat, Panginoon. Iparating mo po sa amin ang lahat ng mga mabubuting bagay na aming kinakailangan, kapayapaan, kaligtasan, kagamutan sa lahat ng mga kapatid na nagtataglay ng mga karamdaman
maging ito man ay mga mabababaw o masiselang bahagi ng mga pagkakasakit. Ikaw po, Panginoon, ang Diyos na buhay na siyang may likha sa amin, kaya't ikaw din ang lumilikha ng mga pag-asa at kagamutan, himala sa lahat ng mga katawang nanlulupaypay o umaasa sa iyong dakilang kapangyarihan. Ipamahagi mo po sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng bayan, ang kapayapaan at tunay na pagkakaisa na lagi mo pong hinahanap sa amin pong mga abang kalagayan. Maging sa panahon na ito na kami mag-aaral, tulungan mo po nawa, gaya ng iyong laging nililikha, na kami ay binibiyayaan mo ng bukas na isipan, bukas na puso at damdamin na sapat na makatatanggap, makapagpapahalaga sa lahat ng mga butil ng mga aral na ngayon po ay mahahayag sa aming kalagitnaan. Hindi lamang magiging sapat na ito'y aming marinig, kundi ito po ay magiging bahagi ng mga gawaing ikapagkakaroon ng lalupang kaayusan at kaluguran ng aming pong mga katalagahan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ito po ang aming mga samot dalangin. Bagaman kani-kanya rin naman ang mga bagay na nais naming ipagpasalamat sa iyo o hilingin sa iyo, subalit kami po'y lubos na umaasa at nananampalataya na hindi na kailangan pang isa-isahin ng aming mga kanikanyang mga labi ang mga bagay na nais namin banggitin sa iyo. Palibasay, buong pananampalataya ang aming taglay. Naganap mo nang nalalaman ang lahat ng mga nilalaman ng aming mga isipan at ng aming kanikanyang mga kalooban, kung kaya't ang iyong mga dakilang katugunan ay inaasahan din po naman namin na iyong ipamamahagi sa aming lahat, sa lahat ng mga dako ng aming kinaroroonan ngayon at sa mga araw pang darating, sapagkat ito po'y aming tunay na pinasasalamatan sa iyong pangalan, lagi naming hinihiling din naman sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Mapayapang araw ng ating muling pakikipagkatipon sa ating mga kapatiran at sa ating Diyos na lumikha. Binabati natin ang ating mga kapatid na ngayon ay kasama natin dito sa ating face-to-face worship service dito po sa lokal ng Sampaloc, San Rafael, Bulacan. Kayo din ang mga kasamahan nating laging nakapanood po sa atin sa OFW Group. Lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang mga bansa, kung ngayon man ay araw o gabi, magandang araw po sa ating lahat, magandang gabi. Gayon din sa ating mga kasamahang mga ngaral na nanonood po sa atin, sa ating mga kaibigan, may mga viewers po tayo ngayon, mapayapang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay magbubukas na naman tayo ng panibagong buwan, month of November 2025 pa rin. Malapit na magtapos yung taon. At sapagkat malapit na pong magtapos ang taon, ay ginagayak na po natin ang ating plano, mga tuntunin sa ating pong gaganaping taon ng pasalamat 2026 January 1st. Na kung saan mayroon na po tayo ngayong palibot liham, sirkular ng punong tanggapan ng Iglesia ng Diyos na Buhay kay Kristo Jesus, na ang sirkular pong ito ay nabuo sa pamamagitan ng inspirasyon sa 2 talata. Nais ko itong banggitin. Ika-31 ng Oktubre taong 2025, 2020, palibot liham mula sa punong tanggapan para sa kabatiran ng lahat ng mga kapatid. Mula po sa pahayag ng 2 talata, ating pakinggan awit 100, versikulo 3. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin. At tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan. At ang mga tupa ng Kanyang pastulan. Unang Timoteo 1:12, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Ito po ang ating 2 talatang inspirasyon sa ating gaganaping pasalamat. Salamat sa Diyos na laging nagpapalakas sa Kanyang bayan na nasa kay Kristo Jesus.
na nagbibigay ng masaganang biyaya sa pananampalataya at sa pag-ibig. Nais ipabatid sa lahat ng mga sumusunod na mahahalagang gabay patungkol sa pagdaraos ng taunang pasalamat sa Enero 1, 2026. Una, ang magiging tema ng 2026 taunang pasalamat ay ganito, IDBCJ taunang pasalamat 2026. Ang bayan ng Diyos, pinalalakas at pinasasagana sa biyaya ng pananampalataya at pag-ibig. Ikalawa, ito ay gaganapin sa ika-1 ng Enero 2026 na ang oras ng programa ay itatakda ng mga ngasiwang mangaral na nakatalaga sa bawat pangkatang rehiyon. Tama po ang narinig, read by region tayo. Although, konti pa lang naman ng region natin. We only have the Region 3 and Region 4 and NCR. Region 3 po, ang kasama po natin ng Nueva Ecija, ang Bulacan. At tapos po, Region 4, NCR. Alos tatlong rehiyon lang po. Hindi katulad dati na by district lang. Tayo dito sa Bulacan, 3 lang. Ngayon po, makakasama na natin ang Nueva Ecija. Kasi po, hindi muna tayo magpapangkalahatan ngayon para magawa natin ng kaparaanan na makatipid ng konti. Kasi ang inaabangan natin yung panibagong darating na youth gathering para sa mga kabataan na ating pong tinatanaw na napakahalagang pagkakataon. Dahil, sabi nga po ni Rizal noong araw, talagang kahit saan mo dalhin, kabataan talaga ang siya magtutuloy. Kabataan ng pag-asa sa anumang bagay na mabuting ginagawa po natin sa kasalukuyan. Tayo mga magulang ay lilipas, tatanda, darating sa kapanahunan na ating iiwan ng lahat ng mga bagay na ito, subalit ang mga kabataan, pag hindi natin naigayak, ay baka tayo mapares sa bayan ng Israel na nalipol, walang natira, kahit isa. So, ikatlo, ito ay isasagawa sa paraang pangkatang rehiyon o regional cluster ng pagkakatipon na bubuuin ng 3 pangkat. Ang mga lokal na magkakasama sa bawat pangkatang rehiyon, ang mga lokasyon na pagdarausan at ang mga mangaral na nakatalaga na mangunguna sa gawain ay ang mga sumusunod. Pagkakahati ng mga lokal sa 3 region o cluster, una, Central and Northern Luzon Regional Cluster, itinalagang Regional Worship Center, Sampaloc, mga ngasiwang mangaral, Elder Brother Ruel Santiago, Senior Brother Reynante B. Santiago at ang mga destinadong mangangaral. Binubuo ang mga sumusunod na lokal, Sampaloc, Halang, Tungkong Mangga, San Mariano, Cabanatuan, Rahal, Tarlac, Talanay, Parañaque, IDBCJ Abroad, through online service. Naka-online po tayo sa araw na yon, and at the same time, meron po tayong face-to-face. Pangalawa, Cavite, West Batangas Regional Cluster, itinalagang Regional Worship Center, Medina 2. Mga ngasiwang mangangaral, Brother Teodoro Atienza at Brother Porfirio Voluntad at mga destinadong mangangaral. Binubuo ng mga sumusunod na lokal ng Kailangis, Bailen, Guyong-Guyong, Medina 2, Tapia, Tejero, Santol, Look, Sabang, Bayudbud. Pangatlo, East Batangas Quezon Regional Cluster, itinalagang Regional Worship Center, Sampiro. Mga ngasiwang mangangaral, Brother Ruben Sebuk Sr., Brother Reynaldo Andal at mga destinadong mangangaral. Binubuo ng mga sumusunod na lokal, Sampiro, Calamba, Lumbang, Santa Teresita, San Isidro, Ibaan, Tingal Labak, Buhay na Sapa, Bataan, Baguio, Taguig, Subic, Mulanay, San Narciso. Ikalima, mahigpit na tinatagubili ng pangasiwaan ng mga kapatid ay marapat lamang na dumalo ng actual face-to-face na pakikipagkatipon sa regional cluster ng iglesia na sa kaniya ay nakasasakop o letter B, alinman sa mga regional cluster na kaniyang nais na daluhan. Pwede pong dumalaw sa ibang kung saan po maibigan natin, kung saan malapit, hindi naman binabawalan. Ayon sa pangangailangan ng sitwasyon, sa kaalaman ng sugong mangangaral na nakasasakop sa isang kapatid. Gayunpaman, ang online streaming sa ating FB page ay
ipagpapatuloy pa rin sa araw na nabanggit. Upang ito ang maging paraan ng pakikipagkatipon ng mga kapatid na nasa ibang bansa. Ika-6, ang pananalangin pagsalubong ay isasagawa sa oras ng 11:45 ng hating gabi sa ika-31 ng buwan ng Disyembre 2025 na matatapos sa ika-12 ng madaling araw, ika-1 ng Enero 2026, oras ng Pilipinas. Meron po ditong online service po. Dito po magmumula. Lahat po ay makakapakinig. Yung pong malapit, pwedeng pumunta rito. At yung iba naman ay sa online po. Sa pagsalubong ng panalangin, December 31, 11:45 ng gabi. Ito ay isasagawa sa bawat regional cluster ng iglesia. Meron po palang kani-kanya ang bawat regional cluster. Pero since naka-online po tayo, pwedeng yung ibang mga nasa abroad o nasa ibang lugar, pwedeng dito po naka-patch up. At isasagawa rin sa pamamagitan ng live broadcasting sa ating Facebook page mula sa Kapilya Sentral sa pangunguna ng matandang kapatid, pangunahin para sa mga kapatid na mga nasa ibang bansa. Ang mga kapatid na wala pa sa alokasyon ng pagdarausan ng pasalamatan at nakatakda pang dumating sa mismong araw ng pagtitipon ay maaaring dumalo online. 7. Ang mga nakatalagang mangangaral sa mga regional cluster ay binibigyan ng kalayaan na gumawa ng programa na naaayon sa sitwasyon ng kaniyang nasasakupan. Ito ay sa kadahilan ng iba't iba ang bilang ng mga miyembrong nasasakop ng bawat distrito. Kaya iba't iba rin ang magiging haba o igsi ng oras ng programa. Gayunpaman, kinakailangan na ang kabuuan at kahustuhan ng pagkakatipong pasalamat ay maisagawa ng lubos, na ang lahat ng mga sangkap ng pasasalamat ay maganap gaya ng mga paghahandog ng awitin ukol sa Espiritu, awit seremonyal, panalangin, seremonyal na pag-aaral, pangwakas na panalangin, panalangin sa paghahandog, doksolohiya, pagpuri, basbas at kung may mga habilin. Ang mga kapatid ay inaanyayahan ng makibalikat sa paghahanda ng lugar na pagdarausan ng banal na pasalamat, sa paghahanda ng mga makakain at pagsasaayos ng mga iba pang gawain ukol sa pasalamat upang hindi maging mabigat sa mga lokal na pagsasagawaan ang paghahanda ng lahat. Ang pagtutulungang magkakapatid ay isang dakilang katangiang hilangaan at itinuro sa atin. Sinimula ng ating mga magulang at patuloy nating isasagawa, hindi kalilimutan ang sama-samang gumagawa ng may kasiyahan tungo sa kaayusan at kabanalan. Ikasiyam, ang ating mga handog na naganap sa naganap na pasalamatan ay marapat na ingatan at sinuping nakalista sa bawat pangalan bilang tala na rin ng pagganap o pagdalo sa banal na pagtitipong pasalamat. Bawat lokal na pangangasiwaan, pangunahin sa harap ng destinong mangangaral sa tulong ng mga coordinator sa bawat lokal. So sikapin lang po, prior to the date ay naibigay na po natin sa mga coordinators. Witness ang mga mangangaral, lahat po ng ating handog upang maitala prior to dates. Maitala po kung ano-ano po yung mga dumating nating mga tulungan. Upang magaan at may karapatang maisaayos at mapagsama-sama sa mabilis na paraan. Ang mga handog naman na nalikom sa buwan ng Disyembre 2025, yung pong mga pagsamba, yung mga tulungan po sa pagsamba in every week, month of December, sabay na pong lilikumin sa araw ng pasalamat. Sabay na lamang pagkatapos ng January 1, 2026 pasalamat upang maging isa na lamang ang buwis na gugugulin sa pagpapaabot sa pangasiwaan. Buwis means through bank transfer po ay may mga ano tawag dito? Transfer fee. May kinakaldas po ang bangko. Ikasampo, nawa mga kapatid ay muli nating mapagtagumpayan ang banal na tungkuling ito at makapagdulot tayo sa Diyos ng lubhang kaluguran at kabanalan sa pamamagitan ng ating marubdob na pagpapasalamat at pagpupuri. Purihin at sambahin natin ang Diyos na siyang laging nagbibigay sa atin ng makamagulang na pagpapahalaga at pag-ibig.
Katagumpayan para sa Diyos na buhay, para sa ating Panginoong Hesus, para sa lipunan ng mga anak ng Diyos, para sa bayan ng Diyos na iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. Ang mabilis na paghahatid sa lahat ng mga mangaral at sa bawat kapatid ng palibot liham na ito ay ibinumungkahi. Ang inyong matandang kapatid kay Kristo, Elder Brother Ruel B. Santiago, Presiding Minister. Iyan po ang ating circular. Dadako na po tayo ngayon sa ating gawain sa pag-aaral po ng paksang ating itinalaga para sa unang linggo ng buwan ng November 2025, excuse me. Ito po ay bago-bagong balangkas ko lamang po, only for just a week ago, para po sa buwan ng November. Kung ating pong mababasa, basahin niyo po ng tahimik ang dalawang magkaibang pagkakataon ng pagkapanganak kay Hesukristo. Unay ng Diyos, pangalaway ni Maria. Mga kapatid, bago po itong paksa na to. Pero hindi ko mo ito'y bago, ibig sabihin, tayo ay nagdadagdag ng bagong doktrina. Hindi po. Sa loob po ng Biblia, maraming mga karunungan. It so happen na ngayon lamang po dumating yung padalang tulong ng Panginoong Diyos na ating pong mahagilap, mahanap pa, mailabas po sa buwan na ito kung ano pa yung mga mahalagang pangyayari na dapat pang matutuhan ng mga kapatid. Talagang hindi po maaari na sabay-sabay ang pag-aralan. So, what is something new about this, mga kapatid? Ano yung bagay na bago? Sa lahat po ng mga bansa, sa lahat ng samahan, sa mga nagdaang araw, ang paniwala po ng tao ay si Kristo ay minsan lang naipanganak lamang po ni Virgin Mary. And of course, yung mga Muslim hindi po naniniwala sa kalagayan sagrado ni Hesukristo. Itinuturing lang po ng mga Muslim si Hesukristo na isang ordinaryong tao na propeta. That's why hindi nila masyadong itinataas si Hesukristo. Ganoon din naman, may iglesia po ngayon na sikat na bagaman iginagalang nila si Kristo, ngunit ang paniwala lang nila si Kristo ay tao, sapagkat si Kristo nga naman ay ipinanganak lamang ni Maria. Alam niyo po yung kwentong si Kristo, ang ating Panginoong Hesukristo ay ipinanganak ni Maria sa sabsaban. And that is the only time na isinilang si Kristo. Kaya sa kanila, hindi nila nire-respetong Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Iyan po ang mga dahilan, mga kapatid, kung bakit kailangan natin itong pag-aralan. Dahil, kung inyo pong maaalala, may talata po sa Biblia na sinabi sa Galatia 1:8, "Datapat kahimat kami ng mga apostol at maging mga anghel sa langit na magturo ng ibang ebanghelyo na iba sa ebanghelyo ang aming daladala ay kami ay matakwil." Ibig sabihin, hindi kumot ang isang relihiyon ay may matinong mga pastor, maganda ang tinuturo. Kung mali naman sa Biblia, hindi angkop sa sinasabi ng Biblia ang turo. Mismong si Apostol Pablo ang nagsabi, dapat ay matakwil. Ibig sabihin, hindi po uubra pala sa Diyos yung basta may relihiyon, ngunit may mali naman sa pinag-aaralan, mali ang pananampalataya, yun po ang sabi ng Diyos ay itakwil. Sabi po sa Mateo 24:24, may darating na mga bulaang propeta at maging bulaang Kristo. Kaya po dapat pag-ingatan natin. Hindi kung ano-anong aral na lang itatanggapin ng tao sapagat mababaliwala po sa huli. Ngayon, dahilan sa pagsasaliksik at sa tulong ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, isang karangalan po na ating matutuhan mula sa Biblia na may 2 beses po palang kapanganakan ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi po kasi ng isang sikat na religion na naniniwalang si Kristo ay tao, nung una daw na hindi pa pinapanganak ni Maria si Kristo ay wala pa raw. Si Kristo raw ay boses lang, plano pa lang, plano. Wala pa raw siyang bilang.
Kumbaga sa counting, wala pa siyang weight. Siya'y nasa isip pa lang, pinaplano pa lang. Pakikinggan po natin ngayon, ating sisimulan po ang pag-aaral upang malinawan natin at lubos na malaman natin kung sino ba ang bulaang propeta, kung tayo ba o sila. Sino ang bulaang Kristo? Yung Kristo ba nila o ang ating Panginoong Hesukristo? Simulan po natin. Ano ang mga patunay ng Biblia ayon sa pangungusap mismo ni Jesus na hindi pa siya isinisilang ni Maria ay kasama na siya ng Panginoong Diyos? Sabi po ni Kristo, hindi pa siya pinapanganak ni Maria, kasama na siya ng Diyos. Pakinggan natin 8:24 hanggang 26 ng Kawikaan. Maiksi lang po ito, sabayan niyo po akong bumasa. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, ng wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol, ako'y nailabas. Si Kristo po nagsasalita. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan. Iyan po pahayag ng isang nagsasalita sa Kawikaan. Which is, ang sumulat po ng Kawikaan, si Haring David, na maaari nating maibintang na baka si David yan. Hindi po. Ang tinutukoy po dyan ay ang ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan ng pangitain, alam niyo po naman, si Haring David noong unang panahon na yon, he was just an ordinary king, pero meron siyang vision, biniyayaan siya ng Diyos na makakita ng mga bagay na magaganap, na may kalagayang, sabihin na natin, may mga sacred things, mga important things, nalalaman po ni Haring David. Excuse me. So ano po sabi, malinaw naman po nabasa natin, hindi pa ginagawa ng Diyos ang dagat, wala pang bundok, wala pang mga kalaliman, kasama na ng Diyos. Ang sabi po ng ibang relihiyon, specifically the INC, sabi po nila, siyempre, plano, kasama na ng Diyos yung kanyang plano. Wala pang existence ang Jesus Christ. Dito po naman sa 8:30, pakinggan po natin kung totoo bang siya ba ay plano pa lang, nasa isip pa lamang ng Diyos, hindi pa kasama, wala sa harapan, wala sa tabi. Pakinggan nga po natin, 8:30 ng Kawikaan, nasa siping. What do you mean by nasa siping? Katakatabi, kasama. Di ba yung mag-asawa pag nagsisiping, magkatabi? They have their own different entities. Pagka magkasiping, hindi ibig sabihin nasa loob, katabi yung kasama. Nasa siping nga niya ako, nagaya ng matalinong manggagawa. Bakit manggagawa? Kasama siya habang ginagawa ang lahat ng bagay. Ginawa ang bituin, ginawa ang araw, ginawa buwan, katabi ng Diyos, si Kristo. Excuse me. At ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa may specific location to identify na mayroon siyang bukod na bilang. Maligaya sa araw-araw sa harap niya. Hindi siya plano, hindi siya isip, hindi siya panukala. Si Kristo'y nandoon na nung panahon na yon sa harap ng Diyos. Ganun po ang malinaw na sinasabi. Ngayon, puntahan na po natin ang pinakamahalagang yugto ng ating pag-aaral. Paano natin mapapatunayan na ang Diyos na si Kristo ipinanganak ng Diyos? Unang-una, nagtatawa yung mga iglesia ni Kristo. Paano manganganak ang Diyos? Ibig sabihin, ang Diyos Ama nagbuntis. Kung ipapanganak si Kristo, dapat sa babae manggagaling. May matres ba ang Diyos? Kasi po mga kapatid, nakasanayan natin sa buhay natin ito, na pag ang pinag-usapan ni panganak, na i-incorporate agad natin na yung pagpanganak may matres, may inunan, may hilot, may bumubukang sipit-sipitan ng anak na tao, ng anak na hayop. Nagtatawa tayo pagka may lalaking nanganak, ang Diyos manganganak. Hindi mangyayari manganganak ang Diyos sapagat wala siyang matres. Nagtatawa po sila. Kasi nga po, ganun ang natanim sa atin. Pag pinanganak, kailangan ng may pagbubuntis. Pero paano po ang gagawin natin sa talatang ito? Sinabi po ng Diyos Ama na kanyang ipinanganak
si Jesus. Awit 2.7, ganito ang ating mababasa ng malinaw. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Bakit pasya? Nung una plano, pero pinasyahan ng Diyos na ilabas na yung salitang panganganak ay equivalent sa salitang ilalabas. Magkakaroon ng Foundation Day, parang isang university. Ipinanganak ang isang universidad sa lalawigan ng Bulacan. Walang matris yung nanganak. Foundation Day yun eh. Ang aking sasaysayin ng tungkol sa pasya, sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Past tense, na ipanganak po si Kristo ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang plano, naging pasya, kapasyahan ng Diyos. Wala pang lahat ng ito, wala pang universe, there were no planets during that time, wala pa pong daigdig, wala pang kalaliman, wala pang kadiliman. Ipinasya ng Diyos na ipanganak si Kristo. Paano paraan? May matris ba ang Diyos? Mamaya ay tayo po'y mamumulagat, may matris pala ang Diyos. Ano po ba sa English ang matris? Di po ba womb? Sa Tagalog, sinapupunan. Sinapupunan. May sinapupunan po ang Diyos. Upang dagdagan po ang ating paliwanag, nagtataka po sila. May matris ba ang Diyos? Paano naipanganak si Jesus? Mga kapatid, lalo ng katakataka, yung lupa o bansa, sa Biblia po pala, ang bansa ay ipinapanganak din. Pero ang bansa walang nanay, hindi ipinagbubuntis, pero ipinapanganak ang bansa. Sapagkat ito'y sa Biblia binanggit, basahin po natin Isaiah 66:8. Sinong nakarinig ng ganyang bagay? Sinong nakakita ng ganyang bagay? Ipanganganak baga ang lupain sa isang araw? Ito po'y tanong. Sapagkat ang bansa o lupain, hindi agad-agad na nadidiscover. Especially the Philippines. It was only discovered during the year 1521. Hindi po siya agad na naipanganak noong unang panahon. Way back before. Ang bawat bansa, hindi po sabay-sabay na nadidiscover. Which means, ang synonyms po ng ipapanganak, pag hindi tao, ito po ay katumbas lang ng salitang nadiscover, o nagsimula, o natuklasan, o nailabas. So, hindi po nakatutuwa na si Kristo ipanganak ng Diyos dahil pati bansa nga na ipapanganak. Ulitin po natin. Ipanganganak baga ang lupain sa isang araw? Ilalabas bagang paminsan ng isang bansa sapagkat pagdaramdam ng Sion ay nanganak ng kanyang mga anak. So, hindi lang po tao pinapanganak. Bansa man ay pinapanganak. So, naintindihan na po natin. Hindi pala katakatakang, pag sinabi ng Diyos, ipanganganak si Kristo, hindi naman ibig sabihin mayroon siyang matres o siya'y nagbuntis. It's only upon the magic of the power of God. Gano'n na ba yung magic ay ng Diyos? Sapagat siya, yung daigdig nga, yung araw nga na ipanganak niya eh. Diba? Yung mundo, yung lupa na ipanganak niya. Panganak lang po yung term, pero it is equivalent to the word nilikha. Nasanay lang tayong pinanganak, may matres, may dugo, may hilot, may tahi. Minsan wala ng tahi. Ano po? Hindi lang yan. Kaya po pala may tinatawag na silanganan. Hindi po ba kayo nagtataka? May salitang silanganan galing sa root word na silang. Sino ba isinisilang sa silanganan? Araw. Kaya ang Diyos nanganganak ng araw. Araw-araw. Pakinggan natin. Silangan. Awit 103 verse 12. Kung gaano ang layo ng silanganan sa kanluran, gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. The big question is, kailan ba nagsimula yung salitang silanganan? Panahon pa ng Biblia, ginagamit na. Ano ang ibig sabihin ng salitang silanganan? Silang, panganganak. May isinisilang dito sa east. Ano ang isinisilang? Araw. Hindi tao. O ba't yung araw sinisilang, walang matres, walang dugo? Tinatanggap natin. So si Kristo, we can also accept na si Kristo ay ipinanganak ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan, walang nanay si Kristo.
Katulad po ng pagkapanganak kay Adan, tinatanggap lang natin when we say Adan, tanggap na tanggap natin, basta siya nag-exist. Pero may nanay ba si Adan? Wala. May tatay ba si Adan? Wala rin. Paano siya nilikha? Sa pamamagitan ng alabok. And even the story of Eve, si Eva ba may nanay? Wala din. May nagbuntis bang matres kay Eva? Wala din. Meron ba siyang tatay? Wala. Paano nabuo si Eva? Galing sa tadyang ni Adan, pinatulog si Adan, then after some time, lumabas si Eva. Bakit ganon? Kasi it is only justified, magiging unang tao kasi si Adan at si Eva. Pag si Eva kinailangan ng nanay, mamagicin pa ng Diyos yung nanay ni Eva, magicin ko ngayon nanay na magiging nanay ni Eva. Eh, siyempre, parang mathematics yan, ni-round off na agad. Hindi na kita igagawa ng nanay, magicin na kita gamit yung tadyang ni Adan. Ngayon, another explanation, mga kapatid. Si Kristo ay pinipilit nilang tao dahil naipanganak ni Maria, which is only 50% na tao. Bakit po? Nanay lang meron eh. Si Kristo po walang amang tao. Alam niyo po ba ang tinatawag na process of reproduction ng tao? Naalala ko lang yung napag-aralan namin sa nursing nung araw. Yung tinatawag na fertilization, kailangan magsama po. Yung po palang lalaki, tayong mga father, sa bawat count ng isang sperm cell, yung nakita natin sa libro, may mga parang bula-bula, kitik-kiting lumalangoy. Bawat isang sperm cell, may laman siyang 23 chromosomes. Mas maliit po yun, 23. Yung chromosomes na yun ay X and Y chromosomes. Yun naman babae, bawat isang egg cell, isang itlog ng babae, may laman sa loob na 23 chromosomes din. Tawag chromosomes. Ang chromosomes naman ay XX chromosome sa babae, XY chromosome sa lalaki. Pag yan po ay nagsanib during the lovemaking, isa lang pong sperm cell at isang egg cell ng babae ang magkaka-happening, magkakaroon ng meet-up. Pero million po yan, ha? Yun ang magkaka-partner, mabubuo po yun hanggang sa sila'y tawaging zygote. Zygote po yan, kung ako hindi nagkakamali. Sila na yung bagong kasal sa loob na madidikit po sa matris ng babae. Doon sa 20, ilan na po yung chromosomes? 23 plus 23, 46 chromosomes. Yan po ang kailangan na, ang chromosomes po, yan po yung, kung kulot ba yung tatay mo, tapos yung nanay mo, pandak, yan na yung mga taglay na yan. Kung ano kulay ng tatay mo, dala-dala doon. Kung tatay mo, Amerikano, nanay mo ay Ilocano, magiging kung ano po itsura nila, talagang justified na mayroon pong lahi na tinatawag. Kung ang nanay mo ay palengkera, yung anak palengkero. Parang gano'n, joke lang po yun. Ano. So, ibig po sabihin, may mga nilikha ang Diyos na tinanggap na lang natin parang magic. Si Adan, tanggap natin. O sige, payag na kami, walang nanay, walang tatay. Si Eva, tanggap namin, walang nanay, walang tatay. Si Kristo, dapat tanggapin din natin na hindi siya nagdaan sa ordinaryong proseso sapagkat si Maria ay nabuntis na hindi pa ginagalaw ni Jose. Mamaya po, mababasa natin. So, categorically speaking, Jesus Christ cannot be considered as a normal human being. Wala po siyang another 50% ng chromosomes para tawagin siya normal na tao. Kaya hindi po siya katulad nating tao. Ewan ba natin sa mga Iglesia ni Cristo, hindi po naniniwalang kakaiba ang pagkakalikha. Ngayon, going back, mamaya pa po tayo pupunta dyan. Ano po ang katunayang mismong inamin ng Diyos na siya ay nanganganak? Pinagkakagalitan niyo, nanganganak ba Diyos? Lalaki yun. Wala nga gender. Ama, may gender nga pala, ama. Pero spirit lang siya, hindi nga siya magbubuntis. Pero inamin ng Diyos na siya ay nanganganak. Isaiah 66:9. Dadalhin ko baga sa kapanganakan at hindi ko ilalabas?
Magbubuntis ang Diyos, di ba? Dadaling ko baga sa kapanganakan at hindi ko ilalabas. Sabi ng Panginoon, magsasara baga ako ng bahay bata. Akong nagpapanganak. Nagpapanganak ba ang Diyos o hindi? Nagpapanganak. Nagpanganak siya ng araw. Panganak siya ng mga bituin. Ipinanganak niya ang mga planeta. Lahat ng bagay, ipinapanganak niya. Kaya sabi, since ako tagapagpanganak, walang imposible sa akin. Lahat ng bagay ay kayang ipanganak ng Diyos. Including, nung sabihin niyang ipinanganak kita, ipinanganak po si Jesus, nag-exist po si Jesus Christ even before nang wala pa si Maria. Yan ang bagay na hindi matanggap ng mga INC. Kaya wala pa ro bilang. Ito, this is for us. Mahalaga yung kaalaman na ito na maintindihan po natin lalo na ng mga anak sapagkat ang mga anak ninyo mag-aaral yan, makakaklase po yung mga masisigasig na may maling relihiyon. Baka mamaya sa halip na maging maingat ang ating mga anak sila pa makuha pa ng iba. Ang mahalaga po nating gampanin ituro sa kanila. So hindi ito pinag-uusapan ng ibang religion. And I challenge you, hindi ito tinuturo sa Roman Catholic, hindi ito tinuturo sa Iglesia ni Cristo, in Muslim, and some other religion. Ano ba pakialam nila? Basta ginalang lang nila, lumabas si Jesus Salamat at lumabas si Jesus. Pero tayo, obligasyon nating intindihin kung kailan nagsimula si Jesus. Even during the celebration of Christmas, all people are always saying na salamat at pinanganak ni Maria si Jesus at nagkaroon tayo ng Paskong Jesus. Mali pala. Wala pa si Maria, ipinanganak na si Jesus sa piling at sa siping ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nanganganak. May isa pang nakakatawa. Alam niyo ba, nagpapasuso pa ang Diyos? Kanina, matres lang tinitingnan na tinatanong natin. Parang hindi tayo naniniwalang nagbubuntis ang Diyos Mas matatawa pa kayo, ang Diyos pala may suso. Basahin natin, Brad Daay, Isaiah 66:11. Upang kayo'y makasuso at mabusog sa pamamagitan ng mga suso ng kanyang mga kaaliwan. Sino yung tinutukoy na may source ng gatas ng kaaliwan? Diyos yun. Diyos Ama. Upang kayo'y makagatas at malugod sa kasaganaan ng kanyang kaluwalhatian. Sino yung may kaaliwan at kaluwalhatian na source ng lahat ng ito? Na bago ka makakuha nun ay sususuhin mo. It's only a matter of terminology, mga kapatid. Suso lang ang tawag, pero ibig sabihin, makikinig ka, natutuhan mo, inaral mo, binasa mo, nakasuso ka ng unawa. Ngayon, matalino po kasi ang Biblia. Alam ng Biblia na ang tao magkakagalit in the future, in some other time, pagkakagalitan ng tao yung salitang nanganganak, ipapanganak, matres, suso. Kaya pinatulan tayo ni Haring David. Gagamitin nyo kaya in the future. Patutunayan ni Haring David na ang Diyos may suso. May matres pa nga yan. May matres pa ang Diyos. English ng matres o sinapupunan ay womb. Alam natin, babae lang ang may womb. Pero di ba pag nagdadasal tayo, panahon pa ng hapon, ang dasal natin, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming handog na sana'y makarating diyan po sa inyong sinapupunan. When we say sinapupunan, iniisip natin parang upuan lang o parang in the presence of God. Pero actually, yun po ay womb, kung saan natutulog po yung bata, yung fetus, sa loob ng matres. Yun po yung sinapupunan. Nakasanayan natin na ang Diyos ay may sinapupunan dahil nasa Biblia na may sinapupunan ng Diyos. Mayroon siyang womb, kung saan all of His creations nanggaling po sa kanyang sinapupunan. Lahat po ng kanyang nilikha. Patunayan natin na may sinapupunan ng Diyos, Juan 1:18. Konti na lang po, konting tiyaga na lang. Mamaya, pwede na kayong mag-SM. Walang taong nakakakita kailanman sa Diyos, Diyos Ama. Ang bugtong na anak, si Kristo yon, na nasa sinapupunan ng Ama. Tanong, may matris ba ang Ama? Meron. English ng sinapupunan, womb. May sinapupunan ng Ama. Kaya siya yung nanganak. Ipinanganak niya si Kristo. Kahit na magtawa pa ang lahat ng tao, bahala sila magtawa sila maghapon. Sabi ng Diyos, may suso siya. Meron siyang
meron siyang sinapupunan. Kasi kaya tayo nagtatawa, iniisip natin, may laman ang Diyos. Pero ang sabi, Espiritu lang ang Diyos. Lahat ng iniisip natin na binivisualize natin, wala iyon. Ginawa ng mga Romans, di ba? May balbas, matanda, may damit na puti. Paano mo gagawing matanda ang Diyos? Ibig sabihin, meron siyang kasaysayan nung bata pa siya. Naging bata ba ang Diyos para gawin mo siyang matanda? No. Wala siyang aging process. Ang Diyos Ama ay isang espiritu na hindi tumatanda. Kaya wag mong imaginein siya na siya ay buntis o meron siyang kung ano, may kamay, may paa. Sinasabi lang natin, pagpalain mo po kami ng iyong mapagpalang kamay. It is only about the terminology. Pero actually, in reality, wala po siyang kamay. Spirit po siya. Kaya kung sabihin niyang ipinanganak niya si Jesus, tanggapin natin ng maliwanag, hindi kailangan ng Diyos na bumuka ang kanyang sipit-sipitan para ilabas si Kristo. Napakabilis lang pong ipanganak ni Kristo sapagkat makapangyarihan ang Diyos. Iyan po, may sinapupunan. Next. Paano po ang naging kalagayan ni Kristo nung siya ipanganak ng Diyos? Ano itsura ni Kristo nung ipanganak ng Diyos? Kasi alam natin, nung pinanganak ni Maria, naging tao siya. Pero nung hindi pa siya tao, ano itsura niya? How are you going to consider the form of Jesus Christ? Ano yung kanyang forma nung unang panahon na ipinanganak siya? At ito ang ayaw paniwalaan ng mga INC. Si Kristo daw ay plano lang, nasa isip daw. Juan 1:1, pakinggan natin. Nang pasimula, so there was the starting point. Kung plano kasi, di ba pag magpaplano kang gumawa ka ng pugad ng manok, pagka sinunggaban mo na yung materials, yung kawayan, yung alambre, yun na yung pasimula. Hindi na siya plano, sinisimulan mo na eh. Therefore, si Kristo may pasimula, hindi siya plano, nasimula na eh. May pasimula si Kristo, so hindi na siya plano. Sinimulan, existing na, nasa harap na ng Diyos. Ano siya ng pasimula? Nang pasimula siya ang berbo salita, at ang berbo ay sumasa Diyos, kakampi ng Diyos. At ang berbo ay Diyos. Kaya si Kristo, noon na pa lang, sinabi ng Diyos. So siya ay, at the very beginning, hindi siya plan, kundi may simula na, siya po ay salita. Paano po idodrawing yung salita? Hindi ba ang tatay, spirit, walang physical attributes? Ang anak, verbo, salita. Di pareha silang espiritu, pareha silang hindi mo makita. Pero sila nagkakakitaan, nagkakausap sila. Respeto natin yun. Ganon sila eh. Kasi kung hindi natin paniniwalaan, ba't tayo pinaniniwalaan natin? Sino gumawa sa atin? Ano tayo? Kabute? Ano ba tayo? Mga bulating lumabas sa mundo nang wala tayong iisipin may gumawa sa atin. Siguradong may gumawa sa atin. Ang taong hindi nag-iisip na may gumawa sa atin, walang utak. Kapag ka yun ay naging... Nung isang araw, kumakain kami sa Jollibee, nakita ko agad dalawang bata na may Down syndrome. Nakita mo naman sila, di ba? Gaganon lang sila. Nakakaawa, di ba? Kung anak mo yun, maawa ka. Naisip ko agad. Yung mga loko-lokong taong hindi naniniwala sa Diyos, dapat naging ganito na lang eh. Kasi kayo pang binigyan ng malalim na utak, na capacity para mag-isip. Nung mag-isip ka, sasabihin mo, hindi totoong may Diyos. Okay, maniwala doon. Sa dami ng mga may Down syndrome, dapat sila na lang ang nilagay doon sa mga kalagayang mamahalin mo na lang talaga habang ikaw'y buhay. Pero yung taong kung sino pa naman yung mga nag-aral, matatalino, lumalabas sa bibig na, hindi totoo ang impyerno, hindi totoo ang langit, niloloko lang tayo ng mga pastor, hindi totoo yung Biblia. Eh, nakakapanting ng tenga, na binigyan ka pa naman ng isip. The reason why kaya sila nakakapag-isip dahil sa utak na bigay ng Diyos. Next. Kasama ng Diyos ang berbong ito, Juan 1:3. Bababa ka lang ng konti, 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, ni berbo, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya, yung berbo. Si Kristo po yun. So, ang kanyang forma, nung time na ipinanganak siya ng Diyos, siya po ay berbo, salita. Nag-uusap silang dalawang mag-ama. No wonder doon sa Genesis, sabi nung Diyos sa kanyang katabi,
likhain natin, gawin natin ang tao. Noon pa lang nila pinaplanong gumawa ng tao. That is why, yung kausap niyang berbo, hindi po tao. Dahil noon pa lang nila pinaplanong gumawa ng tao, kaya hindi pwedeng tawagin na si Kristo ay tao. Siya ay nag-e-exist na bilang in the form of God, in the form of verb. Next, Juan 4:24, katulad ng Diyos na Espiritu. Kung iisipin natin, ano ba ang si Kristo nung berbo? Siyempre, anak ng Diyos yun, maiiba ba siya sa tatay niya? Ang tatay ay ganito, Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. That is why we do not put flower on our God. Hindi pwedeng lagyan ng bulaklak o ng sampagita ang Diyos Ama sapagkat siya'y walang muka, walang leeg, wala siyang katawan. He is only a mere spirit. Tandaan po natin yan. At kung gusto mong rumespeto, gusto mong sumamba sa Diyos, you need to accept the truth na ang Diyos ay Espiritu, hindi mo siya maaaring punasan ng basahan. Come to think of it. Kaya galit na galit ang Diyos sa mga taong sumasamba sa mga larawan. Yan po ang reason. Hindi po ako may sabi niya na yan po ay aral mula sa banal na kasulatan. Siya ay Espiritu. Ngayon, yung kwento ko po kanina, ang iskandalosang pagkakabuntis ni Maria na hindi pa kinakasal, na balitaan ni Jose na ang kanyang pakakasalang dalaga na napakaganda, ayon sa kwento, ay buntis na pala. Ngayon po, tingnan po natin ang istorya. This is the real story of how Jesus Christ was conceived. Mateo 1:18. Tingnan natin kung normal yung pagkakabuo ni Jesucristo sa tiyan ni Maria. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria, na kanyang ina, ay mag-aasawa kay Jose. Ibig sabihin, mag-aasawa, there was a plan to get married with Jose. To marry Jose. So, hindi pa sila mag-asawa. Siguro mga 1 week before, or let's say 1 month before, or 2 months before, at sinerch ko po sa Bible, hindi naman din sinight doon kung kailan sila ikinasal. There was no particular statement na sinabing ikinasal si Jose at si Maria. Medyo may konting iskandalo pa doon. Our point is, mamaya na, hindi pa kasal na buntis na. Whoop! Bago sila bago magsama pa lang ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang bumuntis kay Maria ay Spirit. Let us accept that. Kung yan ang sinabi, tanggapin natin. So the baby, the fetus that was conceived inside the womb of Maria is not an ordinary man, sapagkat 23 chromosomes lang ang napunta roon. Alam niyo po, kaya pa magkakaroon ng lalaki, yun po, di po ba ang chromosomes ng lalaki XY? Ang chromosomes ng babae XX. Pag yung X ng lalaki, nakapartner yung X ng babae, magiging babae yon. Pag yung Y ng lalaki, nakapartner yung X chromosome, kasi double X, XX mas malamang yung lalaki nga. Paano naging... Kaya magulo. Kailangan talaga ni Jesus Christ ng kapartner yung chromosomes para siya maging lalaki. He needed an X chromosome, a Y chromosomes from the father because the mother only has double X chromosome. Walang pagmumula ng lalaki. Galing lang kay Maria, 2 X siya. Kailangan niya ng tatay na may X and Y. Yung Y ay ipapartner sa X para maging lalaki. Tingnan natin. Walang tatay si Jesus, pero naging lalaki siya. It has something to do with the explanation po sa science. Yung mga nag-aaral ng doktor at mga nurse, alam po ninyo yan. And even in high school and college, yung pinag-uusapan yung mga genetics, pinag-aaralan po yan. Paano nabubuo ang bata?
Yung mga pastor na tamad na hindi naman nagre-research, basta na lang binasa na pinanganak na agad ni Maria. Ayaw na nilang mag-isip na baka sakaling si Kristo hindi pa pinapanganak si Maria na ipanganak na, which is yun nga ang totoong nangyari. Ayaw nila mag-intindi, ayaw mag-isip, hayaan natin sila, mga tamad sila mag-isip. So, ito po ang point natin, nung ipanganak ni Maria sa sabsaban, nirespeto na lang siya ni Jose, tinanggap na, kahit alam na, sasabihin mo bang hindi alam ng Diyos na mapapahiya yung family ni Jose? Mapapahiya yun dahil ang lalaki po lagi nagsasabi yan sa kamag-anak. Hindi yan malilihim. Sasabihin ni Jose sa mga kapatid, mukha ka, nadali ko buntis na yung aking jowa. Hindi ba alam ng Diyos yun? Alam ng Diyos yun. There was some point in time na mapapahiya yung family ni Jose. Ba't ka kumuha ng may laman? Sa family naman ni Maria, siyempre pag-uusapan, ano nangyari sa'yo? Ba't ka nabuntis? That is why nowadays, unti-unting, natututuhan natin ng mga karagdagang paliwanag. In some special cases, may nagpupunta po sa akin na gusto na nilang pakasal. During the time before, ay masyadong tayong inuurirat pa natin, pero hindi natin sinasabing mali noon. Ang bawat panahon, may kani-kanyang panahon, may kani-kanyang way, special power to decide on any special cases. Ako po, pag may nagpaalam sa akin, huwag nyo namang gawing kalakasan ng loob ng mga dalaga at binata. It is only my point of view through the process of critical thinking. Hindi ko na tinatanong kung, baka buntis ka na. That is no longer my jurisdiction to ask. Kasi nga, ang respeto ko, kung si Maria nga hindi pa kinakasal, buntis na Basta dalagat binata, okay po sa akin na magpapaalam. Huwag lang nabuntis ka ng may asawa o may asawa yung nabuntis. It is a different story, mga kapatid. Alam natin ang ibig ko sabihin, kasi po napagbibintangan tayo. Ba't ang luwag-luwag na ngayon? Ba't wala na yatang tiwalagan ngayon? Hindi po yan totoo. Mag-abang lang kayo, may titiwalag po kami. Lagi lang po tayong tumitingin sa kung paano titimbangin ang mga bagay-bagay. Lahat po ng ating ginagawa ay nakaayon sa suhestyon ng mga pangyayari sa banal na kasulatan. Let us continue. Ganyan po ang istorya ng ating Panginoon Kristo. Gaya ng hula ni Isaias, hindi pa po lumilitaw si Kristo sa lupa. Nauna pa si Isaias sa lupa, si Kristo ay nasa langit pa. Pero nakita na ni Isaias na siya'y lalabas sa mundo. Isaias 9:6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, pero nung banggitin po ito, hindi pa pinapanganak si Jesus Christ ni Maria. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging capital letter K, which means hindi ito pwedeng ikapit sa ordinary tao pagka may malaking gano'n, di ba? Lahat ng divine. Kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ang sagot naman ng INC, ano ega banggit doon? Ama. Diyos Ama ega yung tinutukoy. What? Pinanganak na lalaki. Hindi naman pinanganak ang Diyos Ama. That is why, in some other religion, especially Roman Catholics, believe that God, the Son, and the Holy Spirit is only one. Yung rules po ng Trinity. Mas magulo po yun. Mas magulo. Kasi pag tinuring mo yung Trinity, na the Father, the Son, and the Holy Spirit is just one, ibig sabihin, pati Diyos Ama ipinanganak. Hindi po kailanman ipinapanganak. Walang simula ang Diyos Ama. Walang umpisa ang Diyos Ama. Si Kristo lang ang may umpisa. Kaya hindi maaari yung ibang paniwala ng ibang mga balbal na si Kristo at Diyos daw ay isa. Hindi po ubrang mangyari yon. Sapagkat ang Diyos Ama po ay walang simula. Wala ring katapusan. According to the Bible. Hindi po according sa atin. Ngayon, mga huling talata, paano sumakay sa tiyan ni Maria? Si Kristo, anong istorya? Pinanganak pala siya sa langit and then pumasok siya sa mundo. What was the story? Verse 1 up to 4. Verse 1
14, ito po, 1:14. Chapter 1, verse 14. Muntik pa akong malito. Nagkatawang tao ang berbo. Tayo po, can we consider ourselves na tayo yung nagkatawang tao? Kayo po, matuturing niyo ba na kayo yung nagkatawang tao? Kung iniisip natin na meron tayong another entity nung hindi pa tayo pinapanganak, kung katulad po ng mga Koreans na they believe in reincarnation, dati pala isa akong uwak, isa akong aso, lumipat ako sa ganon. Wala po sinasabi ang Biblia na ganon. Ang tao po, pag nilagay sa matris ng nanay, wala po siyang pinanggalingang iba. Hindi po tayo nagkakatawang tao. Si Kristo lang ang naging tao sapagkat sumakay siya sa katawan ng tao dahil na ipanganak na siya sa langit. Gagamit siya ng katawan ng tao para to mingle up with the people. Kasi anong katawan ang gagamitin niya para mangaral? Alam nga namang elepante, nagsasalita, elepante nangangaral ng ebanghelyo. O kaya papasok siya sa isang tosang ng DPWH na nagsasalita. Di lalo nang hindi magkakatino ang usapan nun. Kaya obligasyon niyang pumasok sa katawan ng tao. Kaya sabi sa 1:14, nagkatawang tao ang berbo, tumahan sa gitna natin, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng bugtong ng Ama, napuspos ng biyaya at katotohanan. That was the story. Ngayon, katawang inihanda ng Diyos. Anong katunayan? Nasa langit pa si Kristo, ipinaghanda na, ibinuking na ng Diyos. Alam niyo i-booking? Pupunta ka sa Bataan, 3 days, bago ka pumunta, nakabuking ka na, may handa ka ng hotel doon. Board and lodging, ipinirma na ng Diyos. Si Kristo nasa langit pa lang, nag-booking na sa lupa, may nakahanda ng katawan na papasukan si Jesus. Let us prove. Hebreo 10:5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, sino yun? Si Kristo, pumasok sa sanglibutan, ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Which signifies, hindi siya naghari-harian. Si Kristo nung pumasok sa lupa, hindi niya planong i-represent na, ako'y hari, ako'y boss, handugan niyo ako, ako'y sambahin ninyo. Hindi ganon. Walang ganon. Pumasok siya sa katawan ng mahirap na nanay, at ano sabi niya sa huli? Isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. May katawan bang inihanda si Jesus Christ na kanyang pinasukan? Dahil si Kristo ay identified na, He was an entity, meron na siyang bilang, meron na siyang form. What is form? Kalagayan. Meron na siyang form na siya ay berbong Diyos. Berbo, tatay niya yung Diyos, Diyos siya. Pumasok siya sa katawang inihanda. Ngayon, Pilipos 2:6-7, ito ang bagong paliwanag. May nakalilito dito. Na siya, bagaman nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Nung araw pa po yan binabasa. Pag binabasa po yan sa Iglesia ni Cristo, sasabihin ng Iglesia ni Cristo, which is hindi ako naiyang mapakinggan niyo ako ngayon kasi pinopromote ko lang yung paniwala niyo sarili. Wala akong against on you. Ano po? Tama ba? May against nga. Halata ka nga. Sabi po nila, anyo lang pala eh. Sa ating kasi mga Tagalog, pag sinabing anyong Diyos, anyong alila, pag sinabing, sanay kasi tayo sa salitang anyong alila, para kang alila. Baguhin mo yung tsura mo, anyo kang alila. Bagaman si Kristo daw ay anyong Diyos, sabi ng Iglesia ni Cristo, anyo lang pala, hindi tunay na Diyos yan, anyo lang eh. Let us go to English. Wala lang po kaming slide ng English, baka meron kayo sa cellphone. Dapat pala, nilagyan mo daay. Brian, meron ka ba? Pilipos 2, verse 6, ito po. Magugulat po kayo. Kayo na kaya ang maghanap sa inyo pong cellphone. Pilipos 2:6. Pag in-English po kasi natin yan ng modern layman term na English, parang He looks like a God. Parang mukha siyang Diyos. Siya'y nasa anyong Diyos. Sabi ng Iglesia ni Cristo, hindi Diyos yan, anyo lang eh. Para ka lang nag-costume ng Spider-Man, anyong Spider-Man. But you are not the real Spider-Man.
If we are going to read the statement in English, American Standard Bible, the statement is this: who, being in the form of God. Form of God. Ibig sabihin, siya ay nasa formang Diyos na. Meron na siyang entity sa English, entidad. Meron siyang personality na hindi siya tao. Ang form niya ay God. Let us remember, here in earth, there are only three forms: solid, liquid, gas. Hindi sinasama yung spirit kasi nga usapang academically. In the form, yung gasoline, water, sa malamig, juices, they are considered in the form of liquid. Yung rocks, wood, mga hollow blocks, soil, they are considered in the category of solid. Diba? Yung gas, yung mga oxygen, ganyan, helium, something like that. Si Kristo ay hindi po kamukha lang ng Diyos, hindi siya anyong Diyos. Sa English po, in the American Standard Bible, He was considered actually in the form of God. Siya po ay kinukonsider ng Biblia na dahil hindi naman siya talagang anak ng tao, pumasok lang siya sa anak ng tao, siya po ay nasa form of God. Tingnan niyo po sa English, sa inyo pong cellphone English Bible, He, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Hindi niya inaring isang bagay na nararapat pananglan ang pagkapantay niya sa Diyos. Paano siya napantay? They are both God. Pero siyempre, sa mag-ama, iba yung tatay, mas mataas ang katungkulan ng kalagayan ng ama kaysa sa anak. Pero they are equal in the form na sila po ay parehas na God. Pilipos 2:7, kundi bagkus hinubad niya ito at naganyong alipin at nakitulad sa mga tao. Dito pa lang napakalinaw na nakitulad lang siya. May bagay siyang hinubad. Ano yung hinubad? Sa INC wala na yun, hindi na pag-uusapan yun. Basta ayaw nilang paniwalaan na si Kristo ay Diyos, nag-uumigting sila, nag-uumapaw, nagugumulong sa paniniwala na si Kristo ay ordinaryong tao. They can never imagine or accept that Jesus Christ can be considered as God, anak ng Diyos, dahil dadami daw ang Diyos. Pinoproblema pa nila yun, pagdami. Bahala na nga sila sa buhay nila. Kaya lang po natin yung pinag-aaralan para sa mga anak natin. Nag-aaral sa private ang inyong mga anak. May 3 kaklase yan na iba't iba religion. Kung kailan nagdalaga na yan at saka mag-aasawa na, saka panawala sa inyo. Sapagkat nakakalimutan nating ibahagi o ituro ang aktwal na kalagayan na sinasabi sa Biblia. Katulad na naganap kay Kristo hanggang sa siya'y namatay, yung turing ng mga tao, na pagkamalan siyang tao, inabot yan hanggang kamatayan ni Kristo, hindi na ituwid ng tao kung paano dapat kilalanin si Kristo. Katulad ng mga INC, namatay at nabuhay na si Kristo, ay tao pa rin ang kanilang paniniwala. Huling talata, sa wakas, natapos din si Brad. Pilipos 2:8, bababa ka lang. Palibasa'y nasumpungan saan yung tao, in the form of human being. Doon nasumpungan, doon nakita ng tao, kaya napagbintangan, napagkamalang tao. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, nagmasuno rin hanggang sa kamatayan. Ba't nagmasuno rin? Di ba pasampasan niya yung krus? Sinasaksak siya ng sibat? Sinusunod lang niya yung pangyayari, hindi siya lumalaban. Baka kung ako hinihampas ko sa kanila yung krus, pinaigot-igot ko sa kamay ko yung krus, saka ako hinihampas sa kanila lahat si Kristo mabait naging masuno rin. Hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Ano yung malungkot na sinasabi ng statement? Nakamatayan na ni Jesus ang maling paniniwala ng tao. Hanggang ngayon, mali pa paniniwala ng tao. Ano pagkakaiba ng iglesyang naniniwala na siya'y tao sa paniniwala ng mga Muslim na terorista? Parehas lang sila ng paniniwala. Ayaw nilang ituring na Diyos si Kristo. Magandang araw mga kapatid. Nawa po ay sa dami ng talatang ating ginamit, may maintindihan, matandaan tayo man lang na 3, okay na. Sulit na tayo doon.
Pero alam ko naman, pagdating ng pangangailangan, alam nyo ding maikwento lahat ng yan. Kaya nga po, I encourage you in the future, magdala po kayo ng kahit notebook na sinlaki ng pospro, may mapagsulatan lang po kayo natin pinag-aaralan. So tayo po ngayon ay magsitindig na at tayo po ay magpaalam sa Diyos. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa makabuluhan, mabunga, mapayapa, at punong-puno ng pag-asa na araw na iyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa mahalagang paksa na tunay, na naghahatid sa amin ng tunay na kalagayan kung paano mo ipinanganak ang aming Panginoong Jesucristo at kung paano ito muling ipinanganak naman dito sa lupa upang tanggapin ang kaniya pong aral. Salamat sa mga hiwaga ng iyong mga kasaysayang natago ng matagal sa mga hibla at mga pahina ng panahon hanggang sa ito'y dumating ngayon bilang mga patotoo na kailangan namin kilalanin ang aming Panginoong Jesucristo bilang bugtong mong anak na Diyos sa kalagayan. Amang Banal, salamat sa ganitong mga karunungan. Salamat sa iyong pagpapasya. Salamat sa iyong pangangalaga. Ngayon po kami nagtatapos at nahanda kaming muling magsibalik sa aming mga dakong iniwanan upang muling hakbangin, lakaran ang aming mga mahuhusay at matuwid na mga plano sa buhay. Samahan mo po kaming palagi, Panginoon. Patuloy mo kaming biyayaan ng maluwalhati mong isang linggong panahong bago naming kakaharapin na katulad ng aming laging pag-asa. Naniniwala kaming hindi mo kami pababayaan. Lagi mo kaming alagaan at papatnubayan ng iyong mapagpalang kapangyarihan. Bagaman sa 7 araw na aming haharapin ay naririyan ang mga panganib at mga magulong bahagi ng sanlibutan. Kami po ay hindi naliligalig sapagkat buo ang aming pag-asa na lagi mo kaming babantayan at ilalayo sa iba't ibang uri ng mga hindi mabuting kapalaran. Aalagaan, sasamahan mo kami, Panginoon, matugunan ang aming mga pangailangan upang mailigtas ang aming mga sarili sa lahat ng mga importanteng bagay. Hanggang sa muling sumapit ang araw ng linggo, kaming lahat sa pamamagitan ng iyong pagpapaubaya at pagpapahintulot, masigla na muling darating sa mga dako ng panambahan upang kaming lahat ay maliligaya, ligtas, masigla, masaya, na muling makikiisa sa pagdaraos ng panibagong araw ng pagtitipon na tangi naming paraan ng pasasalamat sa iyo pong dakilang pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lahat ng mga bagay na ito, muli naming ipinagpapasalamat sa iyo at amin din namang hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Umawit tayo ng awit ng paghahandog. Narito kami na iyong alipin at napipisan sa iyong piling dalangin. Awit ay inihahain sana ay marapatin banal na handog ang tanging alay. Desyonan na kaya ng kaloob ang handog na ukol
tungkulin ang lingkod ni Kristo upang ipahayag ang Ebanghelyo ng kanyang ministeryo. Muli po tayo magsitindig, mga kapatid, at tayo muling manalangin. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, naririto po amang banal, ang isa sa mahalagang bunga ng aming mga tapat na pananampalataya. Naririto sa laping handog na ngayon po sama-samang ipinagkakaloob ng iyong mga hamak na alipin, na bagaman aming nababatid na hindi man ikaw ang siyang tuwirang gagamit ng salaping handog na ito'y amin pa rin inihahandog sa iyo, Panginoon. Pinapangarap ng iyong bayan na ito nawa ay magsilbing isang samyong kalugod-lugod na ngayon ay makararating sa iyong dakong sinapupunan upang ito'y maghatid ng karagdagang kapurihan at kaluguran sa banal mo pong pangalan. Iyo po sanang basbasan, pahintulutan ang salaping ito na ito'y magamit ng iyong pangasiwaan, ng iyong iglesia bilang pantustos sa lahat ng mga proyekto nitong nangangailangan ng pagpapatuloy, katulad ng mga pagawain, mga pagtulong sa mga kapatid bunsod ng iba't ibang mga kadahilanan, at ang ilang bahagi pa rin ng mga salaping itong aming tinitipon ay maging kasangkapan ng iyong mga mangangaral nawa sa mga panahong sila'y naghahatid ng iyong mga aral at katwiran sa lahat ng mga lokal na kinaroroonan ng mga alipin mong mga tagapakinig sa tuwing dumarating ang mga araw ng mga pananambahan. Ang ilang bahagi pa ng mga salaping itong tinitipon ng iglesia ay patuloy nawang magamit ng iyong pangasiwaan sa mga gawaing patuloy na makapagtatawag pansin pa ng ilan pa naming mga kababayan at mga kaibigan na nangangailangan sa isang mahalagang panahon ay sila'y makarinig ng iyong aral at katotohanan, magsilbing daan ito upang sila'y katulad namin, makasama namin sila sa loob ng iyong bahay, tumitiwala, nananampalataya sa iyong dakilang mga aral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang halaga ng salaping handog na ito, ganap po namin ngayong ipinagkakatiwala, inihahandog sa iyong iglesia sa pamamagitan ng kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Awitin natin ang doksolohiya. Ay parang ahalan, Espiritu niyang Amen. At ngayon, sa bisa ng karapatang minsang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mangaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Amang sumasa mga langit, at nawa ang kanyang biyaya at pagliligtas
sa pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu, ang siyang patuloy pa ring maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan paman. Amen. Maraming salamat na muli mga kapatid, hanggang sa susunod pong mga linggo.